Sa totoo lang, with each character na napanood ninyo, nila sa Lavender Fields, I'm sure merong lesson na ini-impart, whether it be a good lesson, whether it be, not so good lesson, but still it is a lesson. For me siguro, parang yung fact na in reality, all of us wear masks. We wear masks for a reason. And kung ano man yung reason na yun, kumbaga, nasa sa atin na lang yun, hindi ba? We wear masks sometimes because we want to be able to fight for and protect those important to us. But we cannot wear those masks forever. At one point, we have to take off the mask and allow ourselves to be vulnerable. And, parang also celebrate our authentic self. Na hindi rin naman masama na i-reveal natin yung totoo nating pagkatao. So, yun. Lahat kami talaga. Makakadating ka na doon ng pag-ganda. May mali ba ako na sabi? Pero grabe din yung mga intense na, ikaw ba, may mga naalala ka ba sa mga fight scenes or confrontation scenes din nila Iris? Grabe yung mga... Actually nga lagi, karamihan talaga ng mga unforgettable na mga scenes ko is with her, with Janine. Kasi each and every time na magko-cross ang landas ni Lavender tsaka ni Iris, hindi kasi sila nagsasabunutan eh. Nagbubugan sila, nag-aaway talaga sila. And yung mga scenes na to, hindi talaga siya madaling gawin. We spent hours and even days, choreographing the scenes bago namin siya i-shoot on the day of the in real life. Kaya parang pagdating doon yung maghahawakan muna kami, tapos magtitingin lang kami, parang kaya natin to. Tapos kapag nagawa naman namin, yung parang sobrang ang sarap-sarap sa feeling na parang kang nabunutan ng tinik, kasi ibang klase yung kaba na dulot ng fight scenes eh. Kasi can you just imagine that you have to remember your lines, you cannot be out of character, you have to remember the emotions, and you have to remember the choreography, or else it's either masaktan ka or masaktan mo siya. And these happen simultaneously, parang sabay-sabay nangyayari. So talagang kakabahan ka, so kailangan yung focus mo nandoon. But it's really, parang sabihin ka nga eh, it was a good experience. It was challenging, yes, pero parang for me, it was a unique experience na nagawa ko sa ilang years ko sa industry. Ako, I'd say na I think may mga iba-iba eh. Nung time na hindi pa siya si Lavender, si Jasmine, sobrang I super duper mega overlove the scenes that I did with Ate Lotlot. Sobrang gusto ko yung eksena namin dalawa, yung the breakup, and then the scene after the breakup when I had to reveal to her na parang wala na, iniwan na ako. Yung nasa ato kami nun, napakalamig, pero ang init lang nung eksena, kasi parang yung ramdam ko sa kanya yung care and yung pain ng isang nanay. So sobrang isa yun sa mga scenes na gusto ko. I think isa sa scene din na gusto ko is yung nanganak siya. Sobrang, actually hirap na hirap ako sa scene na yun, kasi parang she's in hiding, but then kailangan niya manganak. And how do you give birth without even parang kahit hindi ka man lang mag-create ng sound? Kasi syempre pag manganak ka, excruciating yung pain ng childbirth, and then you're not allowed to make a sound. So parang paano ko ba gagawin to? So parang lahat, parang napaka-implosive lang lahat ng emotions. Yun. I love also my scenes with Kuya A. Gusto ko yung yung rapport ni Lavender and ni Xandro, kasi parang parang they're not trying to be romantic, and yet parang
parang may something. May Meron. kinikilig ka pero hindi naman sila nagpapakilig kasi nga parang medyo partner na ang dating, 'di ba, na may pag-aasot pusa. So I also like our scenes together. Of course, my scenes with Janine and Echo. Yun, ang dami. Sa totoo lang. Hindi tayo matatapos mag-inisa.